landas ay hindi lamang para sa mga tao, pag-alala sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na, kundi pag-alala rin ito para sa mga mahal nating alagang hayop katulad ng aso at pusa na nakasama natin ng mahabang panahon. Naranasan niyo na bang mamatayan ng inyong pinakamamahal na pet? Para sa maraming pet lovers, ang pagkamatay ng isang pet ay kadalasan kasing sakit ng pagkamatay ng isang tao sa kanilang buhay. Noong namatay si Milky, halos hindi ako makatulog ng ilang gabi. Pero wala tayong magagawa dahil maikli lang talaga ang takdang panahon na ibinigay ng Diyos sa ating mga alagang aso at pusa. Sa loob po ng 14 na taon ay nakasama ko po si Milky. Marami na rin po akong inalagaang aso. Lahat naman po sila ay nagtagal sa akin. Pero si Milky na po ang pinakamatagal ko pong nakasama sa loob po ng 14 na taon. Isa po si Milky sa pinakamalambing, loyal na aso po na akin pong inalagaan. Ikukwento ko lamang po sa inyo ng short yung nangyari po kay Milky. Nung nagdi-dinner na po ako, ay hinagisan ko po si Milky ng isda. Nagtaka po ako kung bakit hindi po niya yun kinain. Nag-isip na ako na parang may problema kay Milky. Nang mga sumunod na araw po ay nakita ko pong halos hirap na pong tumayo si Milky. Kapag binubuhat ko po siya, nakita ko basa po yung kanyang tagiliran. Ang ibig sabihin po nun ay umiihi na po siya habang nakahiga dahil hindi na nga po siya makatayo. Ang ginawa ko po ng mga sumunod na araw ay dinala ko po siya sa veterinary clinic. Binigyan po siya ng vitamins at gamot para po sa kanyang liver. Ang sabi po sa akin ng vet, ang ipakain ko daw po kay Milky is atay. So yun po yung ginawa ko. Kung ayaw daw po kumain ni Milky at kailangan ng soft na kakainin niya, ay i-blender ko daw po yung atay at i-force kong i-feed si Milky. Yan po yung ginawa ko. Bago po ako papasok sa trabaho, ay pakakainin ko po si Milky. And at the same time, painumin ko po siya ng tubig at ng gamot na kailangan niya. Ganun din po yung ginagawa ko pagbalik ko ng bahay. Nagbi-blender po ako ng atay at pinakakain ko si Milky. Nakikita ko naman po si Milky na kapag binigyan ko po siya ng pork or ng isda, ay kinakain naman po niya. So natutuwa po ako doon dahil lumalaban po si Milky dahil gusto po niyang mabuhay. And paiinumin ko po siya ulit ng gamot kasi may mga nareseta po na twice a day. So isa sa umaga at isa sa gabi. Noong September 27 po, sabi ko kay Milky, tara, dali, lalabas tayo. So yung paglabas kasi na word sa kanya, parang ginto yun sa pandinig niya. So nakita ko si Milky na kusa siyang tumayo. So ang ginawa ko po ay nilagyan ko po siya ng tali sa kanyang liig para mailabas ko. Pero hirap na po siyang maglakad. Nung nasa labas na po kami, umihi pa po yan napakarami niyang naihi. So sa part ko natuwa ako kasi nagre-reduce siya ng mga liquid sa katawan niya. So hinayaan ko lang po siya maglakad hanggang doon kung saan kami palagi napupunta kapag dumudumi siya. Hinayaan ko lang po siyang maglakad-lakad at sinusundan ko lamang po siya. Nagulat na lamang po ako nang bigla po siyang natumba. Ang ginawa ko po ay binuhat ko po siya, pero nagtataka po ako habang buhat-buhat ko po siya. Yung ulo po niya ay hindi niya na maibalanse, pag ganyan-ganyan na. So nagmamadali na po akong makabalik ng bahay. Pagbalik po namin dito sa bahay ay karga-karga ko po siya at doon na po siya binawian ng hininga. Sobrang iyak po ako noon dahil namatay po si Milky dito sa aking mga kamay. Nagtataka ako kasi nung time na yon, bago ko pa siya ilabas, ay napakain ko pa siya and naubos pa niya yung isang perasong galunggong. Sobrang sakit po yung aking nararamdaman. Kahit wala na po si Milky, niyakap ko po siya, hinalikan ko po siya, and nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa loob ng 14 na taon
ay naging loyal siya sa akin. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya. At nararamdaman ko rin yung pagmamahal niya sa akin. Nang nakita ko po na wala na po talaga si Milky, dahil iba na po yung kulay ng bibig niya, and then yung dila po niya ay nakalawit na rin po. Yung mata niya, iba na rin yung kulay. Hindi na rin po siya humihinga. Masakit man sa kalooban ko, pero nagdesisyon na po ako agad na ilibing po siya. Inilagay ko po si Milky sa isang karton. Nilagyan ko po ng unan yung kanyang ulo at hinagisan ko po siya ng bulaklak bilang pagrespeto po sa pinakamamahal ko pong si Milky. Nagpatulong po ako sa security guard namin dito sa subdivision. Ang sabi po niya, daling ko daw nga po yung labi ni Milky doon sa guardhouse. And sila na daw po kinaumagahan yung maglilibing para kay Milky kasi medyo gabi na rin po yun, around 11 or 11:30 p.m. So ang ginawa ko po is iniwan ko po si Milky, yung labi niya, yung kung saan siya nakalagay sa carton. Iniwan ko po sa guardhouse and binalikan ko po siya kinabukasan ng umaga. Ang sabi po ng gwardiya, magpapatulong po siya sa kanyang karelyebo. Manghihiram po sila ng pala para makapaghukay and mailibing po nila si Milky. Sinilip ko po kung saan po nakalibing si Milky at nakita ko naman po na maayos naman po yung pagkakahukay and then nilagyan po nila ng bato yung ibabaw. Kada uuwi ako, sinasalubong niya ako. Kada matutulog ako, palagi ko yung katabi. Siya yung kayakap ko. Parang tao na kapag katabi mo, kukumutan ko yan, yayakapin ko. Kung saan ako naroroon dito sa aming bahay, nandoon yan. Kaya napakasakit po para sa akin yung nangyari sa kanya. Marami rin po nagsasabi sa akin na ang buhay ng aso is 10 years. So maswerte na po ako dahil nakasama ko po siya ng 14 na taon. Itong taon po na ito ay hindi naging maganda para sa akin. Nawala po si Mami noong April 24, nawala din po si Milky ngayon pong September 27. Kaya napakasakit po para sa akin kung paano ko ibabalanse yung aking buhay. Sa katunayan po sa pagkawala ni Milky, para rin pong tao. Sobrang sakit po yung nararamdaman ko, sobrang lungkot. Siguro po yung makaka-relate lang sa akin dito is yung mga talagang dog lover, cat lover, o yung mga animal lover. Ano po yung pinagdadaanan namin kapag nawala po ang isa po naming alagang aso. Ang totoo po nito, ngayon pa lamang po ako nakaka-move on sa pagkawala po ni Mami. Then after 5 months, nawala naman po si Milky. Nawala yung kaibigan ko, itinuring ko pong anak, nakasama ko po ng matagal na panahon. Sa ngayon po, ayoko po munang mag-alaga. Okay na po muna sa akin si Coffee. May isa pa naman po ako ditong aso. Paalam, Milky. Memories of November on the Bloodcast. Last quarter countdown to 2026. 2,100 YouTube subscribers and counting. The 2025 Christmas Countdown on Smule, Year 8 from September 7 to December 21, 2025. The Bloodcast, my official YouTube channel.